Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Natawagin na lang natin sa pangalang Onel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Ako nga pala si Onel. 22 anyos. Nakatira sa probinsya ng Capiz. Hindi ko na lang babanggitin ang totoong lokasyon para mapangalagaan ang lugar. Kaunting description lamang. Ang lugar na kinalakihan ko ay isang tagong baryo. Pahirapan ang pagpunta sa lugar. Kaya naman hindi na halos nakakarating ang mga tulong mula sa gobyerno, kagaya ng medikal na pangangailangan. Pahirapan din ang pagbili ng mga modernong kagamitan mula sa bayan dahil sa hirap ng daan. Kulang na lamang ay tubig at mapagkakamalan mo na itong mabatong batis. May kataasan ng kinaroroonan ng aming baryo. Sa pagkakatanda ko, tuwing umaga ay nababalot ng makapal na alapaap ang lugar at sa tanghali naman, halos hindi sumisilip ang araw dahil na din sa dami ng punong nakapaligid. Karamihan sa mga kabahayan, gawa sinetibong kagamitan, kagaya ng kawayan, maging ang mga kahoy. Lahat ng estruktura sa lugar, gawang kamay, at minsan ay may taon ang binibilang bago matapos. Ikinikwento ko sa inyo ang tungkol sa baryong ito dahil dito naganap ang kakaiba kong karanasan bilang isang binatang lumaki malayo sa sibilisasyon. Nananatili ang aking paniniwala sa makalumang pamamaraan. Ang aking lolo ay isang manggagamot, samantalang ang aking ama naman ay nangangaso sa kagubatan. Sa aming angkan, iisang tao lamang ang nagawang makapunta sa syudad. Ito ang tiyuhin kong tawagin na lang natin sa pangalang William. Kagaya ng aking lolo, may taglay din itong kaalaman sa panggagamot. Sinubukang hanapin ang sarili sa syudad. Ngunit dahil sa kakulangan sa karanasan, nabigo ito at bumalik sa aming baryo. Kasabay ng pagbabalik ni Tio William, ang karagdagang kaalamang nakuha nito sa mga naging kaibigang Bertudes. Sinubukan nitong ipakilala ang kaalaman ngunit hindi ito tinanggap ng mga tao. Lalo na nang subukin niya ang bagong tangang gamit sa harap ng karamihan. Isa itong medalyon. May nakaukit na mukha ng 7 katao. Hindi ko kilala kung sino ang mga yun. Ngunit ayon sa aking tiyuhin, ang medalyon ay tinatawag na bertud ng Arkanghel. Biyernes Santo ng hapon na mga sandaling yun, kagaya ng nakaugalian ni na lolo, maging ang iba kong tiyuhin, sinusubukan nila ang mga bagong likang kagamitan. Karamihan sa mga ito, libong baon ng nyog na pinalamanan ng iba't ibang uri ng mutya. Sa kalagitnaan ng subukan, biglang nakisali si Tio William. Ipinagpilitan nito sa aking lolo na tawagin na lang natin sa pangalang Timoy, na may taglay na kakaibang kakayanan ang tangang medalyon. Pwede ba, William? Huwag mo nang ipilit pa ang gusto mong mangyari. Alam mong kahit ano pa ang gawin mo, wala sa mga kaanak natin ang tatanggap at yayakap sa ganyang paniniwala. Namuhay tayo sa aral ng kalikasan at ito lamang ang ating sinasandalan. Wika ni Lolo Timoy. Ngunit sadyang mapilit itong si Tio William. Bakit hindi muna nyo tignan ang kayang gawin ng medalyong to, tay? Masyado kayong napapako sa lumang kaalaman eh. Nandito na nga tayo sa liblib na sulok ng mundo. Hindi nyo pa hinahayaang madagdagan ng kaalaman natin. Ang mundo sa labas, unti-unti nang nagbabago.
mukhang tayo na lang ang napag-iiwanan. Wika ni Tio William. Ngunit sa kabila ng pamimilit nito, wala pa ding nakinig sa kanya. Walang nagawa si Tio William, kundi ang manahimik na lamang. Parang ako lang ang bukod tanging nagkaroon ng interes sa mga sinasabi. Kaya nang matapos ang subukan, kinausap ko si Tio William tungkol sa bago niyang nalalaman. Tio, mukhang matigas ang ulo ni Lolo Timoy ah. Oo nga Nel Parang ang hirap paniwanagan ni tatay. Para naman sa ikabubuti ang gusto kong ituro sa kanila. Ay nako, bahala na nga lang sila. Tugon ni Tio William. Tungkol nga po dyan. Kung bakit ko kayo kinakausap ngayon, Tio. Gusto ko pong malaman yung mga aral na natuklasan niyo sa syudad. Sigurado ka, Nel? Baka mamaya niyan, pagtawanan mo din ako ah. Mukha ba ako natatawa, Tio? Alam ko pong napatunayan niyo na ang bisa niyan. Kaya nga po interesado ako eh. O sige, pero hindi ko ipagpipilitan sa'yo mga aral na ito ha. Makinig ka lang. At kung talagang gusto mo, pag-aralan mo din. Pag-uusap namin ni Tio William, ibinigay nito sa akin ang isang malapad na papel. May mga nakasulat dito na hindi ko maunawaan. Ayon sa tiyuhin ko, mga orasyon yun nakasulat sa salitang Latin. Ngunit kasabay ng malapad na papel na yon, isang maliit na libretang naglalaman naman ng ibig sabihin ng mga dasal. Isa-isang pinaliwanag ni Tio William ang ibig sabihin ng mga ito at kung para saan gagamitin. Napag-alaman ko na ang kabuuang gamit ng medalyon. Pangkalahatang depensa. Kagaya din ito ng libon na baon ng niyog o yung baong walang mata. Ngunit hindi lang kabal at kunat ang kayang ibigay ng medalyong yun. Ayon kay Tio William, nagtataglay din ito ng malakas na tigalpong maaaring makabasag ng kahit ano pang malakas na mutya. Kung wala na talaga akong pagpipilian Nel, gagamitin ko ang orasyong to para pakinggan lang ako ni tatay. Wika ni Tio William. Sa ngayon po, matigas si na Lolo Timoy dahil hindi naman nila alam ang buong kakayanan ng aral ng Arkanghel. Bigyan niyo lang po sila ng kaunting panahon. At kagaya nga ng sinabi niyo, kailangan mong patunayan sa kanila ang kakayanang yan. Paano ko namang gagawin yun? Sila mismo ang tumututol na patunayan ko ang mga nalalaman ko. Oo nga po, tumututol sila. Pero hindi kanila pinagbabawalan, hindi ba? Biglang natigilan si Tio William sa mga sinabi ko. Itinupi nito ang malapad na papel at binalik sa kanyang bag. Mukhang tama nga ang sinasabi mo ah. Mag-aantay ako ng tamang pagkakataon. Sige, mauna na muna ako Nel. Muling wika ni Tio William. Matapos ang pag-uusap na yon, hindi ko na nakita si Tio William sa baryo ng ilang araw. Laking gulat ng lahat nang mapabalitaan ng mga ito na isang pangkat na mga rebelde ang natagpuang patay sa bahagi ng kagubatan. Malapit lang ito sa aming baryo. Hindi lang din kasi kami ang nakatira sa lugar na yon. Dahil na din sa hirap ng daan paakyat, pinamumugaran na ng mga komunistang grupo ang paligid ng baryo. At ayon sa mga nakasaksi, iisang tao ang may gawa ng pagpatay. Yun ay walang iba, kundi si Tio William. Matapos ang insidente, bumalik ang tiyuhin ko sa aming baryo. At kagaya ng inaasahan, naligo ito ng katanungan mula kay Lolo Timoy. Oy William,
Ano bang pumasok sa isipan mo at pinagpapatay mo ang mga rebelde? Hindi mo ba alam na pwede itong magdala ng kapahamakan sa ating lahat? Tahimik na namumuhay ang mga tao dito. Simula nang bumalik ka galing ng syudad, unti-unti nang gumulo ang lahat. Mas mabuti pa nga sigurong umalis ka na lang dito. Wika ni Lolo Timoy. Masakit na pananalita ang narinig ni Tio William. Ngunit hindi ito nagpatinag. Nanatili siya sa baryo kahit na ilang beses ng pagtabuyan ng mga tao. Nakaramdam ako ng awa sa aking tiyuhin. Ngunit wala din akong magagawa, kundi ang manood na lamang sa mga nangyayari. Hanggang sa hindi ko na matiis ang ginagawa nila dito. Isang hapon, tahimik na nagbabayo ng palay si Tio William sa munting kubo. Nang sugurin ito ng mga taga-baryo, hindi ko alam ang totoong dahilan. Pero alam kong walang ginawang kasalanan si Tio William. Nagkataong napadaan ako sa lugar. Nang makita kong pinagugulpi ito ng ilang kalalakihan, dali-dali akong bumunot ng itak. Walang pagdadalawang isip na pinagtataga ang mga nambubugbog sa kanya. Dahilan para magsipagtakbuhan ang mga ito. Naiwan ang tiyuhin kong naghihingalo. Halos pagsakluban ako ng langit at lupa nang makita ko siya sa ganong kalagayan. Tiyo, ba't hindi ka naman lumaban? Bakit hinayaan mo silang gawin to sa'yo? Tanong ko sa kanya. Ngunit hindi ito nagsalita. Sa halip tinanggal nito ang suot na medalyon. Inilagay sa aking kamay. Iniabot din ito ang bag na naglalaman ng mga libreta. Pilit nitong binubuka ang bibig, ngunit walang boses na lumalabas. Magpahinga na po kayo. Hihingi po ako ng tulong. Akmang tatayo na sana ako nang bigla na lang lagutan ng hininga si Tio William. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman kong galit na mga sandaling yun. Ang tanging nasa isip ko lang, gantihan ang mga taong may gawa nito sa kanya. Marahan kong inilapat ang ulo ni Tio William sa lupa. Dinampot ang aking itak. Naglakad papunta sa kabisera ng baryo. Nadatnan ang mga kalalakihang nanggulpi kay Tio William na kausap si Lolo Timoy. Nakita ng matanda ang dugo sa talim ng hawak kong itak, kaya kagad itong tumayo. Akmang magsisipagpulasan pa sana ang mga kalalakihan, ngunit hindi ko sila binigyan ng pagkakataong makatakas. Pinagtataga ko ang mga ito at ang ilan ay pinugutan ng ulo sa harap mismo ni Lolo Timoy. Anong klase kang ama? Bakit mo nagawa yung kay Tio William? Galit na galit ako ng mga sandaling yon. Umabot sa puntong nawala ang respeto ko kay Lolo Timoy. Dahil napag-alaman kong siya ang nag-utos na ipapatay ang tiyuhin ko. Salot na sa baryong ito si William, kaya kailangan na natin siyang patahimikin. Marami ng kaguluhan ang kinasangkutan niya na maaaring maglagay sa peligro sa baryong ito. Pinapangalagaan ko lang ang katahimikan natin, Onel. Tugon ni Lolo Timoy. Grabe namang rason yan, Lolo. Sarili mong anak ang pinag-uusapan natin dito. Hindi kung sinong salot na napadpad sa baryo natin. Matapos kong sagutin ng ganun si Lolo Timoy, kagad na din akong umalis. Wala ni isa sa mga tiyuhin ko ang sumubok na pigilan ako. Sa isip-isip ko ng mga sandaling yon, wala na akong pakialam kung sino pa ang humarang. Muli kong binalikan si Tio William upang ilibing. Pinili ko ding doon na manirahan sa tahanan nito. At habang naroon ako, pinag-aralan ko ang mga dasal, maging ang mga orasyong iniwan sa akin ng tiyuhin. Doon ko pa lamang napagtanto na napakadali lang palang intindihin ng mga dasal.
Pinag-aralan ko ng mabuti ang mga orasyon at kalaunan. Natutunan ko itong gamitin. Sa bandang huli ay nasubukan ang bisa. Nang minsan akong bumalik sa kabisera ng baryo, ang totoo, inaasahan ko na ang mga mangyayari. Matapos ang ginawa kong pagsasalita ng masama kay Lolo Timoy, alam kong kakalabanin din nila ako kagaya ng ginawa nila kay Tio William. Ngunit sa pagkakataong yon, handa na ako sa mga mangyayari. Habang papalapit ako sa tahanan ni Lolo, napansin ko ang ilan sa mga kaanak naming naglalakad palabas ng bakuran. Alam kong ako ang sadya nila. Kaya naman nag-usal na ako ng mga dasal pang depensa mula sa libreta ng Arkanghel. Hindi nga ako nagkamali. Mabilis na tumakbo ang isa sa mga tiyuhin ko at umatake. Kilala ko ang galaw ng isang to. Alam kong mahusay lamang siya sa pisikal na pag-atake. Kaya ang ginawa ko, gumamit ako ng tigalpo upang mapigilan ito. Para sa akin, pagkakataon na din ito para masubukan ang bisa ng mga dasal na nakapaloob sa libreta. Natuwa ako sa naging resulta ng aking ginawa dahil tila napako ang isa sa aking mga tiyuhin. Dahan-dahan na lamang bumagsak sa lupa. Samantalang ang ilan naman sa kanila, sinubukan din akong atakihin gamit ang mga dasal. Ngunit hindi ito umubra. Bagay na labis namang pinagtataka ng mga ito dahil hindi nila akalain na may natutunan akong aral. Maya-maya pa, lumabas si Lolo Timoy. Mahinahon ang mukha habang naglalakad papalapit sa akin. Talagang pinili mo ang kalabanin kami at maniwala sa wad na aral na dala ni William. Walang ibang aral na pinaniniwalaan ng ating angkana kundi ang aral na mga babaylana. Pero anong ginawa mo, Onel? Tinalikuran mo ang lahat ng yun at… Hindi ako yumakap ng maling paniniwala, Lolo. Namulat lang ako sa katotohanan na mas makapangyarihan ang aral ng Diyos kesa sa sinasabi mong aral ng kalikasan. Yun ang taglay ko ngayon. Kampante akong harapin kayo at pagbayarin sa mga bulag niyong paniniwala. Sinasabi mo bang nabubulagan kami sa daang taon nating paniniwala? Namuhay ka din sa ganong pamamaraan. Paano mong nasasabi ang lahat ng ito ngayon? Nagising lang po ako, Lolo, sa lahat. Ipinakita niyo sa aking tama ang hinala ko nang ipapatay mo si Tio William. Itinutok ko kay Lolo Timoy ang hawak kong itak. Bilang tanda na hinahamon ko siya sa isang labanan. Sigurado ka na ba sa pagpapasya mo, Apo? Opo, Lolo. At alam kong hindi ko pagsisisihan ang naging desisyon ko. Mga sandaling yun, hindi ko na inisip na kamag-anak ko ang mga kalaban. Punong-puno ng galit ang isipan ko na ang tanging alam ko lamang ay makapagiganti. Ngunit naalala ko ang mga aral na iniwan ni Tio William. Minabuti ko na lamang tumalikod upang umalis. Nagpasya kong iwan ang baryo at tuluyang lumayo. Nang mga sandaling yon, lubos kong naunawaan kung bakit lumayo si Tio William sa baryo. Sa pag-aakalang hahayaan na ako nila Lolo Timoy, kampante akong naglakad palayo. Ngunit laking gulat ko nang maramdamang papasugod ang ilan sa mga tiyuhin ko. Napailing na lang ako dahil wala nang pagpipilian kundi ang lumaban. Diyos ko, alam ninyong labag sa kalooban ko ang gagawin ko. Pero kailangan kong ipagtanggol ang aking sarili. Patnubayan niyo nawa ako at patawarin sa mga gagawin ko. Matapos kong magsambit ng panalangin sa Diyos, nag-usal ako ng mga dasal pang depensa
Hinarap ang aking mga tiyuhin. Nagtataka ako dahil hindi sila makalapit. Nagtatakip na mga mata na tila nasisilaw sa matinding liwanag. Nangangahulugan itong hindi kayo karapat-dapat na makiharap sa isang lingkod ng totoong Diyos. Kung tutuusin, lahat ng dahilan na sa akin para patawan ko kayo ng kaparusahan dahil nilabag niyo ang isa sa 10 utos ng Diyos. Nang mga oras na yon, ramdam ko sa aking sarili ang kakaibang presensya na para bang hindi ako ang nagsasalita. Dali-daling tumakbo ang mga ito pabalik sa kinatatayuan ni Lolo Timoy. Tinitignan ko lamang ang matanda at naalala ko ang aking kabataan. Ni hindi ko naisip na mangyayari ang ganito. Nakamumuhian ko ang taong nag-aruga sa akin. Ngunit alam ko sa sariling wala kong pagsisisihan. Dahil maling paniniwala ang pinamulat nila sa akin. Muli akong tumalikod at sa pagkakataong yon, buo na ang loob kong umalis. Bumaba ako sa bayan. Bagaman walang kasiguraduhan, alam kong magagawa kong mamuhay sa tulong ng patnubay ng Diyos Ama at ng mga aral na iniwan sa akin ni Tio William. Ginawa ko din ang mga ito upang makapanggamot. At kahit papano ay nakatulong sa aking kapwa. May ilan din akong nakilala sa bayan na pinatuloy ako sa kanilang tahanan. Nagkaroon ako ng panibagong buhay. Nagtrabaho at kahit papano ay kumita. Taon na din ang lumipas. Simula nang lisanin ko ang aming baryo. Inakala kong tuloy-tuloy na ang kapayapaang tinatamasa. Nang makita ko ang dalawa sa mga alagad ni Lolo Timoy sa bayan. Alam kong hindi bumababa ang mga ito. Dahil na din sa mga batas na pinapatupad ni Lolo Timoy. Maliban na lamang kung may basbas mula sa kanya ang pagbaba ng mga disipulo. Sinundan ko ang mga ito. Napag-alamang kong ako nga ang hinahanap nila. At para iwasan na ang mas malaki pang kaguluhan pinili kong harapin ang mga ito. Tinawag ko sila. Kaagad naman silang napalingon at lumapit sa akin. Anong kailangan nyo? Bakit kayo bumaba ng bayan? Ipinapatawag ka ni Amang Timoy. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Tugon sa akin ng isang lalaking nagngangalang Eric. Ganun ba? Pasensya na pero hindi ako pupunta. Kayo na lang ang makiharap sa kanya. Dahil wala na akong panahon para pakinggan ang mga sasabihin niya. Bumalik na kayo sa baryo at iparating ang sinabi ko sa kanya. Pasensya na pero hindi kami aalis sa lugar nito nang hindi ka kasama. Ayokong pagsisihan niyo ang mga mangyayari. Kaya hanggat may panahon pa, magsipag-alis na kayo. Huwag kang masyadong mapagmalaki, Onel. Dahil lang sa apo ka ng aming supremo. Hindi kami mangingiming patayin ka kung kinakailangan. Ganon din naman ako eh. Kaya uulitin ko. Bumalik na kayo sa baryo. Sinubukan ko silang pigilan sa kanilang plano. Kaso nga lang sadyang matigas ang ulo ng disipulo ni Lolo. Kaya naman napilitan akong labanan sila. Mahusay sa paggamit ng dasal itong si Eric. At ang kasama naman itong si Bastian na isang mahusay na mandirigmang may taglay na bertud mula sa itim na omo. Sabay na sumugod ang dalawa. Ngunit wala din itong silbi. Dahil na din sa depensang nakabalot sa aking katawan na nang ako naman ang nagbato ng tigalpo, kaagad namang nagsipagtakbuhan ng mga ito. Sabihin niyo sa lolo ko, huwag na niya akong guguluhin. Matapos ang pangyayaring yun, napilitan na naman akong umalis sa lugar
At sa pagkakataong yon, nagkaroon ako ng pagkakataong makarating ng Maynila. Napadpad ako sa Quiapo. Doon nagsimulang mamuhay sa totoong mundo. Dito ko naranasan ang makipagbasag ulo sa mga batang lansangan para lamang mabuhay. Mas mahirap ang buhay na ito kaysa sa buhay na dinanas ko sa baryo. Sa isip-isip ko, ito na marahil yung sinasabi sa akin ni Tio William. Ngunit sa kabila ng hirap na dinanas, ni minsan hindi ko naisipang sumuko. Nanindigan ako. Tinupad ang pangakong kailanman hindi na babalik sa aming baryo. Ngunit lingid sa aking kaalaman na dito ko din matatagpuan sa lugar na ito ang taong nagturo ng kaalaman ng bertud ng 7 arkanghel sa tiyuhin ko. Ito ay nang aksidenteng makabangga ko ang isang matanda. Natumba ito sa lansangan. Kagad ko namang nilapag ang karga-karga kong kaing. Ayos lang po ba kayo, Tatang? Pasensya na po at hindi ko kayo nakita. Wika ko sa matanda. Ikaw marahil yung pamangkin ni William. Maligayang pagdating sa totoo mong mundo. Nagulat ako ng mga sandaling yon dahil kilala ng matandang ito si Tio. Nasabi ko pa sa sarili na baka pinaglalaroan lamang ako ng isipan dahil sa sobrang pagod at gutom. Teka, paano po ninyong nalaman yun, Manong? Muling tanong ko sa matanda habang itinatayo ito. Ipinaliwanag ng matanda ang lahat. Ayon sa kanya, hindi aksidente ang pagkikita namin. Simula pa lang alam na nito ang mga mangyayari at ang suot kong medalyon ang patunay ng lahat. Ako mismo ang nagbigay ng medalyong suot mo at maniwala ka man sa hindi. Nakatakdang maganap ang lahat ng ito. Maging ang kamatayan ng iyong tiyuhin. Ito ay para sa kaganapan ng kanyang propesiya. Propesiya? Ano po bang ibig niyong sabihin, Tatang? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Si William ang kaisa-isang estudyante kong nagtagumpay sa paggamit ng medalyong suot mo ngayon. Sa makatuwid, walang ibang nakakaalam ng totoong sekreto nito maliban sa kanya. At kasama sa mga kaalamang yon ay ang propesiya ng buhay mo. Lalong naging magulo ang lahat para sa akin. Ngunit hinayaan kong magkwento ang matanda. Dinala ko nito sa kanyang munting barong-barong at doon ako nalinawan sa lahat-lahat. Sinabi sa akin ng matanda ang lahat. Simula sa umpisa hanggang dumako sa sinasabi niyang propesiya. Dito ko din napag-alaman na ako ang dahilan kung bakit bumalik ng baryo si Tio William. Bahagya akong nasisi ang sarili dahil namatay ito ng dahil sa akin. Natuklasan ni William na ang kinabibilangan niyong angkan ay mga kultong hindi naniniwala sa Diyos. Kinailangan kanyang iligtas kahit mabuhay ang maging kapalit noon. Hindi alintana ni William ang pagbubuwis ng sariling buhay. Alang-alang lamang sa iyo. At kagaya ng sinabi ko, hindi aksidente ang pagtatagpo natin. Dinala ka ng medalyon sa lugar na ito upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng kaalaman. Kahit na ipaliwanag nito ang lahat tungkol kay Tio William, hindi pa din mawala sa isip ko ang mga katanungan. Kaya pinili kong manatili sa pangangalaga ng matanda. Sa kasalukuyan patuloy pa din akong nakatira sa kanya. Nagtatrabaho bilang CQ dito sa isang sanglaan sa Ongpin. Sinusubukan ko pa ding tuklasin ang sikreto ng hawak kong medalyon. Aaminin ko na magpasa hanggang ngayon. Hindi ko pa din ito natutuklasan. Gawa ng kailangan kong unahin ang sarili kong ikabubuhay.
Ngunit hindi ko pa din inaalis sa sarili ang pag-asang balang araw matuklasan ko din ang sikreto ng medalyon at bertud ng Arkanghel. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Alexa. Taong 1995. Mandaluyong City. Call center agent si Alexa. Laking probinsya pero dala ng trabaho ay nalipat sa Maynila. Tapos ito ng kursong accounting kaya nakakuha ng magandang posisyon sa trabaho. Bata pa lamang. Bukas na ang kaisipan sa mga bagay-bagay na kakaiba. Lumaki sa paniniwalang hindi lamang tao ang namumuhay sa mundo, kundi may mga hindi pangkaraniwang nilalang na hindi nakikita ng mga normal na tao. Marahil dala ito ng impluwensya ng mga taong nakapalibot sa kanya. Dahil kilalang manggagamot ang ama, kaya bukas ang kaisipan ng dalaga sa mga hindi karaniwan. Matayog ang naabot ni Alexa dahil sa trabaho. Ngunit nasanay pa rin ito na laging kausap ang mga magulang, lalo na kung may mga bagay siya na kailangan ng opinyon at suhestyon. O anak, kamusta ang araw mo? Napatawag ka yata. Parang ang bigat ng dinadala mo ha. May problema ka ba anak? Tanong ni Nanay Lucia. Ma, ang dami pong bumabagabag sa akin. Kung kayo po ang nasa posisyon ko, ano po ang pipiliin ninyo? Pag-aasawa o karera sa buhay? Tanong ni Alexa. Anak, nasa tamang edad ka naman at may magandang trabaho. Saka wala namang mawawala kung mag-aasawa ka na. Ang mahalaga, kung saan ka masaya. Andito lang kami ng papa mo. Kahit anong oras bukas naman ang bahay kung gusto mong umuwi muna. Sino ba yung maswerteng lalaki? Tugon ni Nanay Lucia. Makikilala niyo din ma. Nag-iisip po ako ng bakasyon Tatawag na lang po ko ulit. Wika ni Alexa. Tawagin na lang natin sa pangalang Falcon ang pangalan ng nobyo ni Alexa. Magdadalawang taon na silang magkasintahan. Ngunit ayon sa dalaga, hindi pa siya handang ibigay ang sarili, lalo pat hindi pa sila kasal. Iisa lamang ang kumpanyang pinapasukan kaya mas madali para sa kanila ang magkita araw-araw. Sa katagalan, nasanay na din ang dalagang nariyan si Falcon. Hindi na alintana ng dalawa kung ano ba ang kanilang pinagmulan. Isang araw, nagpasya silang dalawa na magbakasyon sa probinsya. Parehong tubong Visayas kaya una pa lamang ay nagkaigihan kagad sila. Halos magkalapit lang din ang lugar ng dalawa. Tubong Capiz si Falcon at Iloilo naman si Alexa. Marahil ay nakakapag-usap sila sa buhay-buhay. Ngunit hindi nila mapagkwentuhan ang pinanggalingan dahil pareho silang nakasentro lamang sa mga pangarap. Nakakasigurado silang magiging maayos ang buhay kung malagay na sa maayos ang relasyon. Kaya para na din maging ganap, kailangan nila ng basbas hindi lamang sa pari, kundi maging sa mga angkang pinagmulan. Amal, nakahanda ka na ba? Sa susunod na araw ang biyahe natin ha? Mag-impake ka na. Saka mahal, saan tayo mauuna? Sa inyo ba o sa amin? Tanong ni Falcon. Naku mahal, uuwi muna siguro ako sa amin. Ibibigay ko sa iyo ang address ko ha.
Mas gusto ko pa rin ligawan mo muna ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala. Magugustuhan ka nila. Tugon ni Alexa. O siya, sige kung yan ang gusto mo. Saka mahal, di ba may mga report ka pang tinatapos? Nako, sabihin mo dyan sa boss mo sa pagbalik na yan para makapagpahinga ka man lang bago ang biyahe natin. Mungkahi ni Falcon. Ayos lang mahal, tinatapos ko lang to para habang nasa bakasyon ako, hindi mahirapan ang karelyebo ko. Tugon ni Alexa. Napailing na lamang ang binata at iniisip na swerte siya sa dalaga. Hindi lang dahil maganda ito at matalino, kundi nasa dugo ni Alexa ang pagkamaalalahanin. Ilang sandali ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Hanggang sa dumating na ang araw ng biyahe. Maaga pa lamang ay sinundo na ng binata si Alexa. Bit-bit ang mga gamit at mga pasalubong ay binagtas nila ang paliparan. Sa unang pagkakataon na nagkasama silang dalawa sa biyahe, may mga bagay na napansin ang binata sa dalaga. Natural kay Alexa ang mga pamahiin. Bago pa man lumipad ang sinasakyan, nag-usal ito ng pangproteksyon. Amal, ano yung ginawa mo? Iihip mo na lang sa sarili mo yan. Ang init tuloy. Wika ni Falcon. Pasensya na mahal. Lakasan mo na lang ang aircon. Naiinitan ka ba? Saglit lang naman ang biyahe. Mamaya hindi na yan mainit. Tugon ni Alexa. Nginitian niya ang nobyo at naglagay ng pantakip sa tenga. Naglagay din siya ng pantakip sa mga mata para kahit papano makatulog siya sa biyahe. Ilang sandali lang ay nakarating na sila sa Rojas. Ni hindi na nagpasundo ang dalawa at napagpasyahang magbas na lang. Mauuna ang nobyong bumaba kaya inayos na nito ang mga gamit. Habang si Alexa naman, 3 oras pa ang babiyahihin. Minuto lamang ang nakalipas nang marating nila ang Capiz. Habang bumababa ang nobyo, hindi ito inalisa ng tingin ng dalaga hanggang sa makasakay ng tricycle. Dahil mahaba pa ang biyahe, minabuti ni Alexa na matulog na muna. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla itong nanaginip ng masama. Ayon sa panaginip, hinihila ng nilalang si Falcon. Napasigaw pa ito ng malakas ngunit ginising siya ng konduktor dahil nasa terminal na sila ng estansya. Dahil sa gulat, medyo tumaas ang boses ng dalaga ngunit kagad naman itong humingi ng pasensya. Naku, pasensya na po manong Nagulat lang po ko. Pakitulungan na lang po ko sa mga gamit ko Ay siya nga pala, hindi pa po ako nakabayad no. Tanong ni Alexa. Pagpasensya nyo na din po ako mama. Akala ko po binabangungot kayo Kaya hindi na ako nagdalawang isip na gisingin ka. Sige po, ako na ang bahala sa mga gamit mo ma'am. Tugon ng konduktor. Nakaramdam ng hiya ang dalaga at inayos na ang sarili para makababa. Minuto lang ang nakalipas nang masipat nito ang pinsan nangunguha ng pasahero sa terminal. Napangiti siya at binati ito. Nagulat pa nang tawagin niya dahil sa hindi inaasahan ang pag-uwi ng dalaga. Hindi na ito nagpasakay ng iba at ilang sandali lang. Nang marating nila ang tahanan, maging ang buong pamilya ay nasurpresa sa biglaang pag-uwi nito. Pababa pa lamang ng sinasakyang tricycle, sinalubong na ito ng ina. Ilang taon na silang hindi nagkikita, kaya sobrang higpit ng pagkakayakap nito sa kanya.
sumalubong din ang amang galing pa sa likod bahay na nagpapakain ng mga alagang manok. Ay nako, bakit hindi ka man lang nagsabi anak na uuwi ka? Sana'y nakapaghanda man lang kami kahit papano ng tatay mo. Napakagandang bata ng anak ko ha. Ibang-iba ang aura mo ngayon. Wika ni Mama Lucia. Lucia, nakaligo ka na ba? Nakakaamoy ako na mapanghiya. Sinong kasama mo sa biyahe? Parang may nakasabay ka yatang nilalang at nag-iwan pa ng amoy. Sige na at maligo ka doon. Lilinisan ko muna yung aura mo. Tugon ni Tatay Uki. Nakaligo naman ako kanina. Baka dahil lang galing ka sa Manokan Uke. Naaamoy mo ang mga alaga mo. Ni hindi ka man lang kasi umalis doon mula pa kanina. Sabat ni Mama Lucia. Mahabang kwento po, Papa. Naku, baka yung konduktor kanina. Nakatulog po ako sa biyahe. Ginising lang po ako noong nasa terminal na. Sakto namang nakita ko si Kuya Elmo kaya sumakay na lang ako. Tugon ni Alexa. Naku pinsan, nakita ko nga yung konduktor kanina. Mukha ngang… Hindi na naituloy pa ni Kuya Elmo ang sasabihin. Sige na, pumasok na kayong dalawa. Elmo, maligo ka na din. Dito ka naman ang halian. Tulungan mo kong mag-ihaw ng tandang. Wika ni Papa Uke. Habang kumukuha ng gamit si Alexa, napaisip ito sa sinabi ng ama. Hindi naman nakahawak ang konduktor sa kanya. Hanggang sa naisip niya ang masamang panaginip. Baka nadala niya sa pagising o kaya naman dahil sa inuupuan. Hinayaan niya ang mga palaisipan. Nang matapos maligo ay hinintay na siya ng ama na may dalang pausok. Pinahakbangan ito sa kanya ng 7 beses. Minuto lamang ang nakalipas nang tawagin sila ng ina para mananghalian. Dito niya dinilahad ang mga plano at ang dahilan ng pag-uwi. Wala namang naging tutol sa magulang bagkos. Hinimok nila ang anak nagmuwa ng mga hakbang na naaayon sa tradisyong sinusunod ng pamilya. Hindi pa naman nila alam kung kailan dadating ang nobyo. Gusto niya lamang maging handa ang lahat. Sa kabilang banda, sa lugar ni Falcon, natuwa ang ama nito nang makita siyang umuwi. Ngunit ang kinakabahala ng ama, ang mga kalahing hindi sumasang-ayon sa mga pasyang ginawa ng binata. Lalo na ang mga kapatid nitong matagal nang may inggit sa kanila. Labag sa sinusunod na alituntunin ng lahi ang paglabas at pakikihalubilo sa mga tao. Marami sa mga kalahi ang nagkaroon ng galit kay Falcon dahil anak ito ng pinuno. Kaya ganun na lamang ang paglabag sa mga kautusan. Anak, alam mo na kung manong mangyayari kung itutuloy mo ang plano mo. Ikaw lang ang kaisa-isa kong anak na mapapasahan ko ng lahat. Pinigyan kita ng kalayaan sa lahat ng bagay. Umaasa ako na balang araw, ibabalik mo din sa pamilya ang pabor. Wika ni Tatay Baldog. Tay, hindi naman po ako nakakalimot sa lahat. Pero sadyang mahal ko po si Alexa eh. Iba po siya sa lahat ng nakilala ko. Kaya tay, pakiusap naman oh. Tulungan po ninyo ko. Gusto ko pang mamuhay ng normal kasama ang taong minamahal ko. Tugon ni Falcon. Sana bago ka nagpasya, naiintindihan mo na kailangan ng angka natin ang mamumuno. Hindi ito basta lang na ipapasa sa iba. Kailangan may magbubuhis ng buhay. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko sa iyo, anak. Gusto kong magalit.
Pero anak pa rin kita at hindi yun magbabago. Tandaan mo, ano man ang mangyari, kapakanan mo lamang ang iniisip ko. Dagdag ni Tatay Baldog. Labag sa kalooban ng pamilya ang planong pakikipag-isang dibdib ni Falcon sa isang normal. Marami ang hindi natuwa, lalo na ang kapatid ng ama. May mga pinsan itong gustong ipalit sa pwesto niya. Ngunit dahil panganay ang ama ay hindi maaaring ipasa na lamang basta sa iba. Sa ayaw nila't gusto, ipapasa talaga sa anak ang nararapat o kailangang mawala muna ang panganay bago masalo ang pwesto. Kinabukasan, napagpasyahan ng binatang dalawin ang katipan. Nais niya sanang isama na ang ama, ngunit hindi ito pumayag. Kaya mag-isa niyang pinuntahan ang address na binigay ni Alexa. Maaga pa lamang, nasa biyahe na ito. Nagagalak si Falcon na may halong kaba. Dahil yun ang unang beses na masisilayan niya ang pamilya ng dalaga. Ilang oras na biyahe nang narating niya ang terminal ng lugar ni Alexa. Nagtanong kagad siya sa mga nakahilerang tricycle sa lugar. Siyempong ang natanungan niya ay si Elmo, na pinsan ng nobya. Natuwa naman ito at inalok pa si Falcon na siya na ang maghahatid dito sa tahanan ng dalaga. Minuto lamang ang nakalipas nang marating nila ang lugar. Nasa loob ng bahay si Alexa. Kaya ang sumulubong sa kanya ay ang ama ng dalaga. May hawak-hawak pang manok na panabong si Tatay Uke. Habang pababa ng tricycle ang binata, kaagad naman siyang bumate. Sa unang tagpo, nakaramdam kagad ang ama na may kakaiba kay Falcon. Sinuri niya ang binata mula ulo hanggang paa. Marahil hindi ito napapansin ng iba. Ngunit hindi si Tatay Uke. Matalas ang pakiramdam at pang-amoy nito kahit maglagay pa ng kung anong sabulag o orasyong pangkalas ng tangan. Iho, ang lakas naman ng loob mong umapak sa bakurang ko. Ikaw ang nobyo ng anak ko. Sa ngayon, hahayaan kitang pumasok sa tahanan ko. Pero natigil sa sasabihin si Papa Uki nang sumingit si Alexa. Papa, ano po bang sinasabi ninyo? Mahal, kanina ka pa? Naku, tara, pasok ka muna sa loob. Papa naman, gusto ko pong makilala ng tao. Pumunta pa dito yan para formal niyo po sanang makilala. Kakadating lang eh. Wika ni Alexa. kung ikaw anak nabilog at nalin lang niya, pues ako hindi. Sige na't pumasok na kayo sa loob at doon tayo mag-usap. Lalo ka na lalaki. Umaalingasaw ang amoy mo. Tugon ni Papa Uke. Hindi mawari ni Alexa kung ano bang nais sabihin ng ama. Sinamahan na muna ito ng dalaga at pinagpahinga sa loob. Alam niyang pagod si Falcon sa mahabang biyahe. Pinaupo niya ito sa sofa at kumuha ng may inom sa kusina. Hanggang sa narinig ni Alexa ang pag-uusap ng mga magulang. Hindi kalayuan sa kinatatayuan niya. Nagtatalo ito at tila galit na galit ang ama. Hindi niya maintindihan kaya nilapitan niya ang mga ito. Ma? Pa? Ano po bang problema? Di ba po kahapon lang napag-usapan na natin to? Papa, narinig ko po ang sinasabi niyo sa nobyo ko. Hindi ka naman niya sinasagot. Ngayon, sabihin niyo po kung anong problema ng maayos natin. Hindi yung ganyan. Nakakahiya po sa bisita ko. Wika ni Alexa. Anak, may naramdamang kakaiba ang tatay mo. Kaya nga siguro kahapon naamoy ka ng papa mo, hindi ba? Kasama mo ba siya sa biyahe?
Nakilatis mo ba yan ang mabuti bago mo sinagot? Tanong ng ina. Hindi basta ang naaamoy ko sa kanya. Diyos ko anak, bakit sa dami-dami ng lalaki, sa aswang ka pa talaga nagkagusto? Hindi lang siya basta-bastang aswag. Malakas ang presensyang dala niya anak. Kaya kung pwede lang, hindi ko na sana papapasukin. Dagdag pa ni Papa Uke. Nagulat ang dalaga nang marinig ito sa ama. Naiyak pa siya dahil sa natuklasan. Ilang sandali pa'y inayos na ni Alexa ang sarili upang hindi mahalata ng katipan ang nangyayari. Kukuha lamang siya ng tiyempong masabi sa lalaki ang natuklasan. Bago pa man lumabas, pasimple na itong umihip ng usal pang proteksyon sa sarili. Nakangiti itong lumapit sa nobyo na may dalang maiinom. Mahal, magpalamig ka muna Mamaya kakausapin ka ng mga magulang ko. May sasabihin daw sila sa yung importante. Wika ni Alexa. Alam ko naman mahal, kung ano pa man yan, ipaglalabang kita, tandaan mo yan. Kahit anong hadlang. Mahal kita Alexa. Mahal mo ba ako? Tanong ni Falcon. Oo naman. Hindi tayo aabot dito kung hindi kita mahal, no? Kaya nga di ba gagawin nating formal ang lahat? Tugon ni Alexa. Bukas, dadalhin ko ang tatay ko dito para makapag-usap sila ng maayos. Ang problema, hindi ko alam kung sasang-ayon ba siya Alexa, may mga ipagtatapat sana ako sa'yo. Wika ni Falcon. Alam ko na mahal, sinabi na sa akin ni tatay. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi kita nakitaan o naramdaman? Saka paano? Tanong ni Alexa. Oo Alexa, tama ang tatay mo. Anak ako ng pinuno ng mga aswang. Nasa dugo ko ang pagkahalimaw pero hindi pa ganap. Lalo pat hindi pa nasasali ni ama ang dapat para sa akin Alexa, patawarin mo ko Hindi ko naman intensyong lokohin ka. Hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataon Tugon ni Falcon. Niyakap nila ang isa't isa habang nag-iisip ng mga gagawin. Hindi na din tumagal sa tahanan nila ang binata at kagading umuwi. Habang nasa biyahe, iniisip na ng binata ang sitwasyon nila ni Alexa. Alam niyang sobrang magiging mahirap para sa kanilang dalawa ang mangyayari. Ilang oras na biyahe at narating na niya ang tahanan. Napansin niya na may pagtitipong nagaganap. Padilim na ng mga oras na yon. Nagtataka siya kung bakit nakapormang pabilog ang buong angkan. At tila may kung anong labanang nagaganap. Napabulala siya nang makitang duguan ang ama habang sinasakal ng tiyuhin. Naghihingalo na ito at akmang tutulong sana. Ngunit bigla siyang hinila papalayo ng isa pang tiyuhing nakapansin ng kanyang pagdating. Ikalma mo ang sarili mo. Tanggapin mo kung ano ang mangyayari dahil sa naging pasya mo. Wala nang magagawa ang ama mo kundi ibigay sa iyo ang kalayaang ninanais mo. Ibubuwis niya ang buhay niya. Maisalba ka lang. Kaya sige na, umalis ka na dito hanggat may oras pa. At kapag nakita ka pa nila, baka mabaling sa iyo ang lahat at pakiusap. Wag na wag ka nang babalik dito. Wika ng tiyuhin. Ama, patawad po. Patawarin niyo ko. Wika ni Falcon habang umiiyak.
Mabilis na umalis si Falcon sa lugar. Habang tumatakbo ay hindi niya maiwasang umiyak ng todo dahil sa nasaksihan. Wala na itong iba pang mapuntahan kundi ang bumalik sa lugar ng nobya. Ngunit wala nang masakyan papunta sa lugar ng katipan. Kaya minabuti na lamang niyang maglakad. Alam niya na magiging mahabang lakaran ang gagawin. Pero hindi niya ito alintana bagkus. Ang nasa isip lamang ay mailigtas ang sarili. Halos buong gabing naglakad si Falcon. Ni walang pahinga nang naabot niya ang lugar ng nobya. Nag-aalinlangan mang humarap muli sa tatay ni Alexa. Pero tinatagan niya ang loob at humingi ito ng tulong. Naku, Diyos ko mahal, ano bang nangyari sa'yo? Nakauwi ka ba sa inyo? Bakit ganyan ang... Naputol ang sasabihin ni Alexa nang bigla siyang yakapin ni Falcon at humagulgol. Mahal, pinatay nila ang tatay ko. Pinatay nila. Wika ng nobyo. Hanggang sa nakita sila ng mga magulang. Pinapasok nila si Falcon sa loob. Dito na niya sinalaysay ang mga nangyari. Nakaramdam ng awa si Tatay Uke sa binata. Kaya natanong niya ito kung nais niya bang makawala sa sumpa ng angkan. Kung gugustuhin ng binata, maaari niya itong tulungan na kalasin kung anumang bakas ng pagkaaswang ni Falcon. Kaagad namang sumang-ayon ang binata sa suhestyon ng ama ni Alexa. Kaya hindi na ito naghihintay pa ng ibang araw o oras. Ora mismo, nagsagawa na ito ng ritual. Hindi naman naging mahirap ang proseso lalo pat hindi naman ito nakatanggap ng kung anong bertud o pamana mula sa angkan. Inayos ni Tatay Uke ang paglalagyan kay Falcon. Kinakailangan pa itong igapos upang masiguradong hindi makapinsala sa oras na gawin ang pagkalas ng sumpa. Nasa loob lang silang dalawa ng silid habang sinasagawa ang mga dasal. Pinainom na muna ni Tatay Uke si Falcon ng tubig at kinargahan ng dasal. Hindi naging mahirap para sa kanila ang proseso. Dahil bukal sa loob mismo ng binata ang ginagawa. Mabilis at nang maayos ang lahat. Laking pasasalamat ni Falcon dahil ramdam niya na tanggap na siya ng pamilya ni Alexa. Hindi nito sukat akalaing magbabago ng tuluyan ang takbo ng buhay. Maaaring nagdadalamhati ito dahil sa nangyari sa ama. Ngunit hindi niya sasayangin ang pagkakataong binigay nito para sa kalayaan niya. Naging maayos ang lahat pagkatapos nun. Ilang araw lang ang pamamalagi nila at bumalik na din sila ng Maynila at nagpa siyang magsama. Sa kasalukuyang taon, nagkaroon sila ng 2 anak. Ngunit palagi pa rin napagkukwentuhan ang mga karanasang naging susi sa maayos na buhay. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.